Basa muna ng disclaimer, basa. Di yung sasabihin nyo sa akin, hindi dapat pakialaman. Hindi daw dapat pakialaman, hindi dapat ano, di ba? Nilagay sa public malamang ano, pag-uusapan. Okay? Okay na tayo? Magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan ano yung sa KMJS kagabi do sa Bangkay. Then may isisingit lang ako yung kilala niyo si ano Miss Chung ba to? Or whoever kung sino to si Ma'am. Hindi ko kasi kilala si Ma'am eh. Sikat daw to na TikToker. So ito yung video. Tingnan nga natin kung ano meron dito. O dahil, lagyan natin ng sounds. Upit agad ng wantiyaw. May naman aray. At mga kapatid. Ba't kailangang lagyan pa kasi ng sound? Yung sa likod. Ito daw. Oo nga no. So yon. Nakaano daw do sa likod. Tingnan nga natin. So yun. Oo nga no, mukha naman, nakakatakot nga no, kinilabutan ako Pero I hate to say no, ito ay paridolya lamang. Paridolya lang. Totoo naman eh. Kasi, ang nangyayari, kaya may na-form ito, medyo, may ilaw kasi. Yung ilaw kasi ay kulay dilaw. 'Di ba? Yung sa loob ng sasakyan, yung ganon. Warm ba? O tama, warm yung ilaw. Tingnan mo yung itsura ilaw, may pagkadilaw eh. Ito yung hindi pa ini-enhance yung brightness. May pagkadilaw kasi ilaw. So ang mangyayari pag tumama ito sa headrest, Everest daw itong sasakyan eh. Tumama siya do sa leather na medyo may pagka-glossy. Ganito ang lalabas. Feeling ko hindi ito paranormal. Ano lang ito, pareidolia. Kasi kung paranormal yan, habang gumagalaw sila, dapat gagalaw din ito eh. 'Di ba may mga nakaka-capture na multo na yung gumagalaw? Tingnan ko nga yung yung iba pang kuha nito. Meron dalawang video yung pinasa sa akin eh. Miss Chung daw yun eh, Miss Chung. Ito. So ito yung isa pang kuha do sa video. Yung glossy kasi yung leather. Kung tutusin nga dito sa part na to, hindi na siya mukhang mukha eh. Pixelation din kasi yun ang nangyayari katulad nito, no? May na-form ditong image. Pixelation yun nangyayari. Nagkataon lang na nakakatakot naman talaga. Pero hindi siya paranormal. Hindi kayo paranormal ba yan? Glossy lang kasi yung leather. Ito nga nawawala na yung sa certain angle nawawala na nga yung nawawala na nga yung form ng mukha eh. Yan oh. 'Di ba? Nag-iiba na yung mukha eh. Kaya lang sa headrest ito nung yung sa likod. Ayan oh, nawawala na sa certain angle. 'Di ba? Hindi siya paranormal. Nag-form lang talaga siya na mukhang gano'n. Nakakatakot din pero yun nga. Glossy lang yung leather kasi kung mapapansin nyo yung interior ng Everest, tingnan nga natin, hanap tayo ng yung interior ng Everest.
Ford Everest yan, di ba? Ford Everest interior. Bagal naman ang internet ko. Ayan o, kung titingnan nyo, ganito yung likod. Medyo semi-glossy kasi yung cover. Na may headrest din dun sa likod. Sa may bandang likod yun, di ba? Kasi second row yung si nanay eh. Yung ganitong kulay oh. Yung pinakalikod niya, meron talaga. Pag natamaan ng ilaw, lalo na kung warm, yung kulay dilaw na ilaw. Anyway, dito tayo sa main topic natin. Hindi, kung maniniwala kayo dun, di bahala kayo. Okay lang naman kung maniwala kayo dun. Pero sa akin, hindi. So ito, bangkay at anting-anting daw. Play natin. Bangkay ng isang sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, hindi na agnas makalipas ang 4 na dekada dahil 40 years? sa isang anting-anting. 39 anyos na si Vicky, pero hindi pa raw niya nasisilayan sa personal ang kanyang tatay Bobby. Ipinagbubuntis pa lang daw kasi siya ng kanyang nanay Victoria nung pinatay ito. Kaya ang itsura ng kanyang ama, binubuo na lang niya sa mga kwento at lumang litrato. Sa akong nadunggan is akong papa, 5'6" ang height, taas siya, pati puno, kulot ang buhok, taas siya ilong, gwapo po siya kay. Sige na ko giampo sa Ginoo nga, makikita unta ko sa akong papa. At tila dininig daw ng langit ang kanyang panalangin dahil si Vicky sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ang kanyang ama. Hindi siya nito minulto ha, pero nakakapanindid balahibo pa rin. Kailangan talaga nakaganon eh, no? Nung hinukay kasi kamakailan ang labi ng ama ni Vicky na inilibing noon pang 1985 o 4 na dekada nang nakalilipas, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Plaster pag yun. Nasyak tuloy ko, ma'am. Nabuog yun, ma'am. Tanaw na ko to yung naong niya. Buog pag yun. Napay ang buhok, napatoy ang sapatos. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, 5 taon na Siguro overdose sa formalin ito. Overdose siya sa formalin. Tingnan natin yung sasabihin ng expert ha. Kasi ang mga factor diyan, meron nga nangyari diyan eh yung mommy sa China, yung yun naman 1,000 taon na yon. Pero ano pa rin, intact pa rin yung mommy. Anong name nun? Si Lady something yun eh. Hanapin natin yung Mommy China. Lady... name nun? Lady something eh. Yun, thousands of years ago na yun. Pero, ganun din. Ang nangyari naman kasi dito, si Lady Di, ayan o. Ayoko ipakita, baka i-search nyo na lang, baka mamaya ma-YouTube ako eh. Kasi bawal yung... Sige na nga! Ito si Lady Di. Bagamat medyo na siya, medyo deform na yung mukha. Pero nandun pa rin yung yung itsura niya eh. Ang ganda niya sa sa recreation. Si Lady Di. Pero nung naging mami, tingnan nyo na yung idea. Ganito siya itsura na buhay. Pero, ganito siya. Pero, kung titingnan nyo, matagal na ito eh. 2,000 years. 2,001-year-old na yung mami na yon. Pero, kasi ang theory nila dyan, masyadong airtight yung walang oxygen na nakapasok doon sa sarcophagus nung mami. Pero tingnan natin to, airtight din ba to? Ito, 40 years lang to eh, no? Merong explanation sa science to. Or pwede yung formalin, sobrang dami ng formalin. agnas. Dahil daw sa anting-anting ni Bobby, Parang yung may agimat ba? Matagal na maagnas. Hindi, sa akin
wait lang magpapakipiloso po ako ng konti. Kung agimat, hindi ba dapat ililigtas yung buhay mo ng agimat? Ang unique naman ng agimat na yon, ang purpose lang nun hindi ka maagnas. Bibigyan kita ng agimat. Ito, hindi ka maaagnas pag nilibing ka na. 'Di ba? Ang purpose ng agimat para protektahan ka, 'di ba? Dapat hindi ka namatay kung may agimat ka. Pero bakit ito na naman another case na naman ito ng confirmation bias. Ibig sabihin, when you say confirmation bias, naghahanap ka ng dahilan kung bakit nangyari yung isang bagay na hindi mo maipaliwanag. For example, ganito, bakit nagkandamalas-malas ang buhay ko? 'Di ba? Nagnegosyo ako pero laging lugi. Dahil sinumpa ako ng kapitbahay namin kaya ganun ang nangyari sa akin. Confirmation bias 'yon. 'Di ba? Kasi ikaw ang naghahanap ng dahilan eh. Hindi ba dahil kaya ka nalugi ang negosyo mo dahil yung negosyong pinasok mo ay hindi na uso? Or pangit yung pwesto mo? Pwede kasing ganun eh. Pero ikaw, namili ka ng dahilan, mas pinili mong dahilan yung sinumpa ka ng kapitbahay mo kaya ka nalugi. Diba? Parang ganito, hindi nila ma-explain kung bakit hindi naagnas. Naghanap na lang sila ng dahilan dahil sa anting-anting, which is walang logic. When you say logic kasi, yun yung reason eh. For example, bakit ka magsusuklay? Dahil sa buhok mo. Ba't ka magsusuklay? Kalbo ka. Walang logic ang gagawin mo. Magsuswimming ka sa basketball court. Hindi pwede, walang logic. Parang ganito yun, may anting-anting ka tapos ang purpose lang hindi maagnas ng bangka. Parang weirdo nun, di ba? Confirmation bias yun. Bobby, dating sundalo. Pero taong 1985, habang pabalik sa kanyang trabaho sa Zamboanga del Sur, si Bobby pinatay. Pauwi na siya. Kumara, pagkatapos bumaba siya. Dahil ningon siya, ay magkadlok kay kailan ako ni. Amo na to. Naulila ni Bobby ang 4 niyang mga anak at ang misis niyang si Victoria, na ipinagbubuntis pa lang noon ang bunso nilang si Vicky. Ang mga labi ni Bobby nakahimlay sa sementeryong ito. Pero nitong March 27, nagdesisyon sina Vicky na hukayin ang puntod ng ama para doon na rin ilagak ang mga labi ng kanilang inang si Victoria Namatay na din yun. nito lang March 26 dahil sa lung cancer. Kinalit man guto yung kamatayo na kalitan lang miato din. So wala mi naka-ready og mga lubnganan niya. So nag-inquire miya ng bahin sa akong papa nga gilubong. So giingnan man gud mi sa akong auntie nga pwede ra daw ilubong dito. Isa sa mga naghukay ang manugang ni Bobby na si Joel. And then nagpalit mi og karton og silupin kaya amo siya hipuson dito. Kaya gadahom ko na kalansay na iyang 40 years. Pero nung binuksan na raw nila ang kabaong ni Bobby, nanlamig sila sa pakot. Plaster pag yun. Nahadlok, mamoy. Kaya first time ko nakakita inatugod, ma'am. Di yun ako ma-appeal na saon ako. Pero impressive 40 years. Hindi ko na ko pwede ibutang ko sa bag na buo. Amo na lang po gikuan siya na gipicturan lang. Si Vicky na nooy abala sa pag-aasikaso ng mga papeles ng ina. Nagulat sa ipinadalang litrato at video ng kanyang tiyuhin. Kailangan talagang i-reshoot nila yung reaction, Check ko nga nakita na ko sa picture. Plaster pag yun. Buo pa man. Pasalamat kay ko sa Ginoo kay buo-buo pagid siya hantod gikan sa ulo hantod sa tiil hantod 39 years old na ko saka pa nako siya na nakitaan nga inguna na iya itsura. Yung talaga ng pulis nung araw may ganun yung parang sinturon dito sa ganun ang uniform ng pulis eh. Yung mga pelikula nila, 'di ba, nila Eddie Garcia, ganyan yung uniform ng police. Ang balita tungkol sa hindi naagnas na labi ni Bobby, laman ngayon ng mga usap-usapan sa kanilang bayan. Parang mo yung may agimat ba? Matagal na maagnas. Pero ang mga naulila ni Bobby, may hinala. Doon ako na siya gikuptan. Meron daw siyang hinahawakan na anting-anting. Noong nabubuhay pa raw kasi si Bobby, lagi raw itong may daladalang anting-anting.
Napamana sa kanya ng kanyang tiyuhin. Proteksyon dahil delikado ang trabaho Protection para hindi maagnas ang bangkay. I'm so sorry pero napakasili nung epekto nung anting-anting eh. Hindi siya niligtas sa bala, niligtas siya sa mga uod. niya bilang sundalo. Doon ay nagsulti sa ako Doon pa nga lang bali na yung logic di ba? nga gihinatag na to sa among uyuan sa una. Ang tinutukoy na agimat, isang libreta na naglalaman ng mga orasyon. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, kulay-pula, Latin ang nakasulat. Yung libreta, parang prayer book. Yung anting-anting mula pa yan sa pre-Hispanic Philippines. Nung dumating yung mga Kastila, ginamit ang anting-anting katuwang ng Katolisismo. Mga sinayunang Pilipino, nag-practice na niyan. In-adopt natin ang Christianity alongside with pre-Hispanic beliefs. Magdala sa sayang anting-anting, dili gid siya maigo. Dating sundalo Magdala sa sayang anting-anting, Hindi siya tinatama. igo. Wala, tinamaan sir eh. Kaya siya namatay eh. dating sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Kahit 4 na dekada ng patay, nang kamakailan lang hinukay ang labi nito. Sundalo ba o pulis? No, plus ito ang pagyod ko. Uniforme ng pulis ito Hindi eh. pa rin ito naagnas. Kabagay panit. May ganyan. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, 5 taon, naagnas na. Paniniwala ng ilan. Dahil di umano ito sa gamit noon ni Bobby na agimat o anting-anting. Isang libreta na naglalaman ng mga orasyon. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, kulay-pula, Latin ang nakasulat. Magdala sa sayang anting-anting, dili gid siya maigo. Pero sa pananambang kay Bobby taong 1985, siya'y namatay. Ang bala raw kasi tumama na sa ilong ng sundalo. Ang bala gani nga mosulod Ang bala na pumapasok sa ilong sa katawan na walang kalalabasan. sa ilong sa bangag. Hindi, naghahanap na kayo ng palusot niyan eh. Ano yung babaril, gaganunin sa ilong niya? Ang galing naman nun, yung di ba babarilin ka ng ganyan? Naghahanap, akala ko nandito pa si Deadpool eh. Babarilin ka ng ganyan, yung bala, aangat ng ganon. Didiretso yung bala, aangat ng ganon, papasok sa ilong. Ano naman yun? Masyadong nyo namang inaayon dun sa narrative nyo yung istorya. Diba? Tingnan yung autopsy record. I don't believe na papasok sa ilong, yung asin gaganon, para lang ma-justify nyo na gumagana yung anting-anting. Maaring dito, diretso yan, pero yung papasok sa ilong, ano ba? Lawas sa tao kay may kalutsan, walay kagawsan, asa man padulong ang bala. Mo nagmamatay gid siya. Parang mo yung kahinaan ng anting-anting. Pero Hindi, ano nyo na lang yun, pagiging cognitive dissonance na ang tawag doon. Inaayon nyo na lang sa nasaan na kahit sinasabi against dun sa paniniwala nyo. agimat ni Bobby? Ipinamigay pala ito ni Bobby sa I-search nyo yung meaning ng cognitive dissonance ha. Cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Meaning, ang cognitive dissonance daw, a state of having inconsistent thoughts, belief, or attitude, especially relating to behavioral decisions and attitude. More on ganon, pero tingin ko pasok yun eh. Parang inconsistent yung belief mo. For example, pinaniniwalaan mo na hindi ka tatalaban nung pag may anting-anting ka. Now, bakit namatay pa rin? Hindi, kasi dumaan sa butas ng ilong yung bala di ba? Parang namatay pa rin, pero babaguhin na nila yung belief nila. Para lang ma-justify yung nangyari. Hindi, pasok ba sa cognitive dissonance yun? Ayun cognitive dissonance is mental discomfort that results from holding two conflicting values. Nagko-conflict yung kinda pero baka pasok ko rin sa confirmation bias din. Anyway, pagpatuloy na natin to.
Tawa ni Lourdes bago siya namatay. Noong panahon yon, gabi na siya mag-drive ng motor. Maraming mga masamang tao nagkalat sa palibot kasi proteksyon daw yun. Walang gumalaw sa kanya dahil lang yun sa orasyon. Si Esmeraldo na siyang pinagpasahan ni Bobby, namatay sa cancer taong 2015. Bago raw ito yumao, inihabili naman niya ito sa isa sa kanyang mga kapatid. Sinunog ni Victoria Insong yung mga libreta. Wala na natira. Kasi si Victoria kasi hindi siya maniwala ng ganyan. Since birth God, Christian nami. Wala bang God sa amuan ng mga tinuan nga anting-anting. Buo pa man. Pero bakit nga ba ang labi ni Bobby hindi pa rin naaagnas kahit 4 na dekada na siyang patay? Hindi lahat ng katawan ay mape-preserve ng 40 years. Yung strength o yung tapang ng pagtimpla ng formalin solution. Ah, diba? Yan ang unang theory ko kanina eh. Baka sobrang lupit ng formalin. To the point na parang ang lalabas dun sa katawan, parang hindi na siya, kahit uod, hindi na makukonsume. Is a factor para mas tumagal yung proseso ng preservation. Hindi naman kasi ito namatay due to a septic or yung infectious process. Maganda yung pangangatawan nito, masikip yung damit na suot nito ng time na nilibing siya. Hindi na exposed cold and moist environment. Ito yung mga nag-contribute kaya hindi tuluyang naagnas yung katawan. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang mga anting-anting ay nakapagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Ang paniniwala po sa mga anting-anting ay isang bagay na hindi po iminumungkahi ng simbahan. Dili jud siguro yun na sa anting-anting oy. Kanang naara jud siguro yung purpose ang Ginoo nga nung wala pa yun na-decompose ang yang. Yan ang pinakamagandang sagot. Baka may purpose siguro ang Diyos. Mas maganda na yan eh, no? Kaysa hanapan mo ng ibang outrageous na claim. Lawas, tindo gahulat sila sa ako ang mama. Bilang respeto sa yumaong ama, hindi na nila ginalaw ang mga labi nito. Sa halip, ipinatong na lang nila rito ang kabaong ng misis nitong si Victoria. Sige lang kay at least nakita na ko nga naa siya dira. Kauban po sila sa akong mama nga nag-usa di sila. Anyway, so yan lang naman yung yung istorya nung bangkay na hindi na agnas. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.